natin, the great lesson that we must get. He is God. Amen? Amen. So tayo po tayo ulit. Pasensya na as we read the Word of God. Very wonderful story po. Simple lamang po ating pag-uusapan. But I hope this will continue to encourage each and every one of us. This is the story about Jesus walking on the water. Mark chapter 6, 45 to 56. Ang sabi po, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida. While he dismissed the crowd after leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass them by. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, verse 15, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, "Take courage, it is I," or ego imi, it is I, don't be afraid. Then he climbed into the boat with them and the wind died down. They were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. Let's pray. Father, we thank you for your words. We thank you, Lord, sa aming mong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. We pray that the Holy Spirit would continue to speak to us and remind us that you are God. Remind us that you are present with us, that you intercede for us. Thank you, Lord Jesus, for your manifestation. Thank you, Jesus, that you desire to manifest yourselves to us, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Okay, so makaupo po tayong lahat. So what do we do when we are in a crisis? No, sabi nga nila, we will be tested. Ang bawat isa po sa atin ay susubukin at ang pananampalataya na mahalaga sa Panginoon ay isang pananampalataya na sinubok. Sabihin po natin, tested faith. Tested faith. Sabihin po natin, tested faith. Tested faith. Hindi lamang po isang pananampalataya ang mahalaga sa Diyos. Pero ang mahalaga po sa Kanya ay ang pananampalatayang sinubok at pinanday. A faith that has been tested. And faith, all faith will be tested. Not primarily because God wants to know whether you trust Him or not. Kasi alam mo ng Diyos, kung isinasabuhay po natin ang Kanyang salita o hindi, alam na po ni Lord yun. Alam na po ni Lord, bago ka pa mag-pray, alam na ng Lord na kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng kaayusan sa iyong buhay. So God knows all of these things, and He knows the quality of our faith. But only when we go through crisis and trials, do we actually understand and is revealed to us the real condition of our hearts. Brother Cesar, ilang beses po sa inyo, nangyari na po ba sa inyo ito? Pinatawad ko na yan mga yan. Okay na sa akin, wala na ako. Until nakita mo yung tao. Okay naman kami, basta huwag na siya magpapakita dito. Tama po ba? Okay naman kami, basta goods na kami, basta huwag lang siyang magpapakita. O kaya, basta huwag niyang uulitin. Tama po ba? Kasi tayo pag magpatawad, siyempre may kondisyon. Diba? Pero si Lord, unconditional siya, pero binabago niya ang ating buhay. But, the point is, sometimes, even ourselves, sinabi nga natin, our hearts even play
plays tricks on us. Kaya mga kabataan, wala sa Bible yung follow your heart. Wala sa Bible. Wala na what makes you happy. Yun ang, walang ganun. Wala sa Bible yun. The Bible says, the heart is deceitful above all things. Kadalasan tayo napapahamak pag sinusunod natin yung gusto natin. Nang hindi pa pinoproseso ng Espiritu ng Diyos, ng salita ng Diyos. Even if we know the Word of God and we are not submitted to God, sometimes tayo pa din ay ginagawa natin ang mga bagay kasi ito sinabi ng Lord, ito ang sinabi ng Panginoon, etc. etc. Pero ikaw na lang yun kasi hindi ka na nagpipray. Okay naman siya, naglilingkod naman siya sa Panginoon. Okay naman to kaibigan ko, kaya sasama na kami dito, gagawin na namin ito. Hindi naman yun ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Until the Lord brings us to a point, a crisis, then the Lord begins to sort out. Hindi na natin, mali pala ito, dapat pala hindi ako nagalit, dapat pala hindi ako nag-judge. Meron ako mga nakikitang tao sa YouTube na nagpe-preach, nagsasalita. Iba mga leaders pa ng government. Now, I would have some reservations to sa mga tao na yun because ang dami kong puna, siya, ganito naman yan, ganyan naman yan. Pero pinakikinggan ko yung sinasabi, totoo naman. Ibig sabihin, galing sa the Word of God. So sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Lord, forgive me. That person is imperfect, yes. But your words are perfect. Ang gawa mo sa buhay niya ay perfecto. Tama po ba? Minsan may mga tao tayo na madaling pakinggan pag nagpipreach sa harap. Kasi gusto mo yung tao, gusto mo yung preacher. Pero kapag yung mga itong tao, wala kang na. Nagutang pa sa akin to, tapos taas-taas sa kamay. Itong tao to, ganito naman ang ugali niya. Eh, minsan manunood ka na may mga tele-evangelist. Ako, patayin mo na nga yan, mga ano yata yan. Ako, pinakikinggan ko eh. Hindi pang pinapakinggan ko. Sabi nga sa akin ni Sister Ines, bakit mo pinapakinggan niya mga yan? Ito maganda yung sinasabi, oh. Totoo. Kasi pinakikinggan ko yung banal na Espiritu eh. Lord, baka may word ka. Pero ganun tayo, no? Lahat tayo yan, meron tayong mga limitations. But again, but the point is, the disciples might have thought that they trusted God with all of their hearts. Because sinabi ng Panginoon sa kanila, hali kayo, sumunod kayo sa akin. So they left everything according to them and they followed Jesus. But this, we could see that dumaan ang isang malakas na pagsubok sa kanila. And they were terrified. Sabi, Lord, take courage, it is I. Don't be afraid. Okay. So, a little background dun sa story na yan, ano? So, ito pong miracle of Jesus walking on the water is an event that is followed by another great event. That followed another great event. No? Galing lang sila sa isang grabe na event. Ano yung event na yun? Yung pinadami ni Jesus, ni Yeshua, yung tinapay, mula sa 5 tinapay, 2 isda, ginawa niya 5,000 para sa 5,000 tao, at may sobra pa, leftovers na mga baskets. And they were able to feed the 5,000 people. So the feeding of the 5,000 people, and every time in the life of Jesus, kita niyo po ito, every time something like this, like supernatural happens, lagi kong ang mga tao umaasa na siya na ang Mesaya nila. Na hindi lamang yun, umaasa ang mga tao that Christ, that Jesus will build His earthly kingdom doon sa Israel. And more than that, they want Him to take political action against the Roman Empire.
Bakit po? Because alala po natin ang Israel during that time was under the authority of the Roman Empire. Kaya nga si Jesus pinako sa isang Roman cross. Di ba? Kasi, politically speaking, hindi ho sila malaya. So, ang iniisip ho nila na ang darating ho na Messiah at pinangako ng Lord was going to be a king, and that king is going to free them from their political bondage. But Jesus was much more than just the king of the Hebrews. He was not just the king of the tribe of Judah and Benjamin. He was the King of Kings and the Lord of Lords. He was not only the King of the world, but He was the King. He is the King of the hearts of men. He do not only rule over political power, pero pati mga anghel sa langit, pwede ho niyang utusan lahat. At nakikita niya ang nilalaman ng puso natin. So but the people, kasi nagpakain eh. Tsaka alam mo yung story na yun, yung sa feeding of the 5,000, hindi si Jesus wanted to pray in isolation at that time. But, the people heard about Him, so lumuwas mula sa mga probinsya, mula sa ibang karating ng mga towns, naglakad, pinuntahan kung saan si Jesus papunta. Kaya nung si Jesus nandun sa bangka, pagdating, hindi pa wala po yung bagyo, no? Pagdating ng bangka doon sa gusto pupuntahan ni Jesus sa isang isolated na lugar, nandoon na yung mga tao. So nandun siya, nakita niya maraming may sakit. So he began to heal the sick, and then he began to teach them. Pero ilang araw, bimahi yung mga tao, but at that time, they were also hungry, so pinakain hong na Panginoong Jesus. Amazing. Powerful. But, sabi nga ho na ibang mga scholars, lalong nag-init yung mga tao. Ito na yung aming pag-asa. We're going to make Him king. So it is in this backdrop na makikita natin that Jesus dismisses His disciples quickly. Ayan po sinabi. Immediately, Jesus made His disciples get into the boat. Sige, umalis na kayo dito. And then, i-dismiss ko na rin yung crowd, umalis na kayo. Hindi ko pa panahon para magtayo ng aking kahiran. Umalis na kayo. So baka yung mga disciples, they are really hoping na, kami na ang mga uupo. Kami na magiging cabinet member na itong haring to. Now, look at this. So immediately, Jesus made His disciples get into the boat, kita niyo po na, and go on ahead of Him in Bethsaida while He dismissed the crowd after leaving Him. Pinasakay sa barko at hindi alam ng mga disipulo na yung kanila tinatanghal na parang magiging hari ay meron palang dilubyong naghihintay sa kanila. But what did Jesus do? He went up on the mountainside to pray. Now, wala naman hong kakaiba dun sa fact that Jesus prayed, no? But there are only 3 instances makikita mo natin sa Bible that Christ separated Himself, isolated Himself to pray. And may kinalaman po lahat sa calling niya. Yung una po, nung bago niya piliin yung kanyang 12 disipulo. Another instance is, nung siya po ay bago ho siya hulihin ng mga sundalo para siya po ay padaanin na dun sa passion niya, no? Patayin. And this is another instance na Jesus withdrew Himself and went up on the mountain to pray. Because He was about to reveal Himself to His disciples on a stronger basis. At makikita po natin, nakikita ni Jesus sa sumunod na sa kanyang mga disipulo niya, pero kulang pa ang kanilang pagkakakilala sa Kanya. Naintindihan po natin yun?
Ganun po pala tayo ang relationship natin sa Lord. Progressive. Nakikilala natin siya habang tumatagal. Dati kilala mo lang ang Lord na tagabigay ng iyong sahod, tagapagpakain sa iyo, tagabigay ng regalo mo. Bandang huli, kilala mo na si Lord. Si Lord pala nagpapatawad sa kasalanan mo. Si Lord pala nag-comfort sa iyo kapag ikaw malungkot. Si Lord pala ang nagpapagaling sa iyo. Paano? Dahil nung nagkasakit ka, pinagaling ka ng Lord. Dahil nung wala kang pera, mayroon dumating na mga ayuda sa iyo, galing sa ibang tao. So it was progressive. And as we experience those things, mas nakikilala natin yung ating sinasamba. Sino ba siya? Ano ba ang kaya niyang gawin? Ano ba ang kaya niyang gawin? So he prayed. Jesus prayed. And listen to this. God sends us into the deep knowing that a storm will come. Grabe, no? Pinapadala ka. Sige, Marjorie, pumunta ka doon. Pero alam niya na pagpunta mo doon, merong mga mangungutya sa'yo, merong tatanggi sa pinapagawa sa'yo ng Lord, and He knows that, and He still sends us anyway. Hello? Ayan. Oops. Baka mahulog si nanay. Ayan. Tinatawag ka na ni Lord. Hello? Hoy! Okay. So, again, ulitin po natin ha, God can send us into the deep knowing that a storm will come. Minsan kasi ang tanong natin, Lord, bakit nangyari ito? Akala ko baka kalooban mo itong ginagawa ko. Hello? Amen? At sabi ng Lord, kalooban ko nga. Because ang mga bagay na yan, ang bagyo na yan, it does not mean na hindi ko din alam. Kasama yan sa plano mo sa buhay mo. Because alongside with that, maraming pinagpipray si Jesus, pero makikita natin sa John chapter 17, He always prayed for His called out ones. Lagi niyang pinananalangin ang kanyang mga tinawag. So sa gitna ng ating pagsubok, tandaan natin, Christ is always interceding for us. Namamagitan siya. Lord, huwag mong hayaan na si Jeremiah manghina, si Cesar manghina. Lord, Ama, napagdaanan ko yung ganyang hirap. Palakasin mo sila. And listen to this. Basahin mo nga natin ito. 1, 2, 3. His will, number 1, 2, 3. His will never sends us where His grace and love cannot keep us. Ulitin mo, His will, yung kalooban niya, never sends us. Hindi tayo padadala ng kanyang kalooban sa mga lugar na ang kanyang grasya at pag-ibig ay hindi tayo kayang kukupin. Na hindi mo kayang maramdaman at maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba yun na dumadaan ka sa katakot-takot na problema at pagsubok, pero binibless ka pa rin ni Lord? Siyempre naman. In fact, kaya ka nga dumadaan minsan dyan, ay dahil bless ka ni Lord. Alam mo isa sa mga natutunan ko ngayon, namin, Sister Eunice, pag sinabing blessed ka pala, hindi ibig sabihin wala kang problema, wala kang pagsubok. Pero God's blessing with you does not come when money comes to you or when physical possession of things comes to you. No. When promotion comes to you, tsaka ka bless ng Lord. Hindi. Bless ka ng Lord, kaya darating ang mga physical blessings na yan. Bless ka ng Lord, kaya lahat ng pag-aalpusta sa'yo will not destroy you. Bless ka ng Lord na kahit mamatay ka, ikaw ay bubuhayin muli ng Panginoon.
That's God's blessing. Maliho tayo, nako sister, blessed na blessed ka. Oo nga eh. Eh paano nagpadala yung anak ko? Nagpadala yung boyfriend ko sa abroad. Pag walang pinadala, wala man lang blessing. Mali. Kasi yung blessing, ito ang may blessing. Iisip natin blessing. But thank you sa blessing. Pero pag sinabing you are blessed, you are anointed by God. Hello? Sorry, pakiano lang. Pag-mute lang po yung mga nasa Zoom. So when we say blessed, God blesses you because He wants to bless you. Sabihin mo sa sarili, sabihin mo sa katabi mo, blessed ka ng Lord. Sabihin mo, blessed ka ng Lord. Hindi porket dumating ang isang army, 1,000 on your side, ibig sabihin hindi ka na blessed. 10,000 on the other side, hindi ibig sabihin hindi ka na blessed. Chinichismis ka, hindi ibig sabihin hindi ka na blessed. Huwag lang ikaw yung marites. Huwag lang ikaw yung chismosa kasi hello? Kaya mag-ingat din tayo kung paano natin tinatrato ang iba. Hindi lang papagkaharap kahit wala na sila. Ingatan mo natin paano natin sinasabi. Kasi mamaya, bless pala ng Lord yung tao na yan. Pero kini-curse natin. Eh sabi ng Lord, if you do that to my anointed. So, ingatin mo tayo. And ganun din mo tayo no, sa ating mga asawa. Learn to bless them. Naku, ilalap itong asawa ko. Naku. Mas batugan pa yun sa bato. Bakit? Eh, buti yung bato, may gamit yan. Walang silbi. Yung bato pwede mo ipukul sa iba. Eh yan, hindi ko nga maipukul sa iba. Nandiyan lang. Pero hindi mo nakikita ibang mga ginagawa niya na mabubuti. No, yung asawa ko, puro magbubunga na lang yan. Hello? Kontra na lang yan ng kontra. Hindi mo naiisip na kaya pala kontra-kontra kasi maraming kukontrahin sa'yo. And every one of us, we begin to learn. So the point is, don't curse what God has blessed. Huwag mong i-curse yung anak mo. Hello? Huwag mong i-curse yung gobyerno mo. Yung leaders mo. Huwag mo i-curse ang magulang mo. Huwag mo i-curse yung kaibigan mo. Hello? Kasi baka may ginagawa ang Lord sa buhay niyan. Amen? Pero tayo gusto natin, bless na bless tayo. Diba? Iba naman yung kinokorek natin, inaayos natin, sinasabi natin, pero iba rin yung sinusumpa mo, in-curse. So, God's blessing is even present in times of crisis. Si Jesus ba blessed nung siya ay dumadaan sa matinding pagsubok? Yes, He still was the anointed one. He still is the Messiah. Hello? So, kita niyo po ito, mga kapatid. Ito na. Sa verse 48, basahin nga natin, 1, 2, 3, read. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. So while si Jesus was praying in the mountains, nakikita niya sa lake, para ka siguro nandun ka sa Tagaytay, no? Nandun ka sa Tagaytay, kita mo doon sa Talisay ba yun? Talisay? Kita mo, no? Lake eh. Kita mo, kita niya, he saw his disciples straining at the oars because the wind was against them. Ano po yung word na ginamit na straining here? Yung word na ginamit dito na straining is the word that also means in the Greek, in pain, in turmoil, nasasaktan, nahihirapan, hirap na hirap sila. Siguro they were in agony.
Nangyari na ba sa iyo, may pinagawa sa iyo si Lord? Binigyan ka ng Lord ng blessing, binigyan ka ng Lord ng mga anak, binigyan ng Lord ng negosyo, binigyan ka ng Lord ng appointment. Pero all of a sudden, winds and the waves come. Hindi ka na sinusunod. Ginagawa ka ng storya. Pinagnanakawan ka. Nagkakaroon ng relational, kasi yung mga pinagtitiwalaan mo, suddenly, nag-try daw sa'yo, naghudas. Sino dito ang meron ng mga naranasang mga hudas sa buhay niya? Taas ang kamay. Wala. Sino dito? Taas ang kamay. Sino tayo nakaramdam na ikaw pinagtaksilan, pinagtraidoran, ikaw ay pinagkanulo, meron ba dito? Taas ang kamay. Wala pa? Wala pa? Okay. Lahat tayo, no? No? Tama ba? Lahat? Oh, sino dito ang naging hudas na? Taas ang kamay. Okay ba? Wala. Kaya hindi tayo kapalitan. Lahat tayo nakaranas na maging mahudas, pero pag tayo nahudas, wala, hindi kami. Di ba? Ganun-ganun na sinabi ni Judas Pag tinanong mo si Judas, hudas ka ba? Oo, hudas ako. Bakit? Kasi wala pa namang hudas doon, siya pa lang di ba? But look at this. Dumating yung mga disipulo at matindi dito, they were rowing, they were laboring together. Sige, laban tayo, itulak natin. Tulak natin, sige, itulak natin. Pero anong nangyayari? Walang nangyayari. Kasi humahampas ang hangin, ano nangyayari? Parang doon lang sila. Pabalik-balik, pabalik-balik, pabalik-balik. Sabihin nga natin, pabalik-balik, pabalik-balik, paulit-ulit. Yan. Pagod na pagod ka na. Ito na lang ng ito. Meron mo bang, ito po nangyayari marami sa atin, sigurado. Gigising ka sa umaga. Ay no, Lunes na naman. Naliligo na naman ako, magluluto na naman ako, hagahanda ako ng pagkain ng mga bata, o kaya ako yung lalaki, pumunta na naman ako sa opisina, magbabiyahe na naman ako, magpupuntok na naman ako, o kaya magpunta ko sa opisina, and then uuwi ako, parang paulit-ulit na lang ang buhay. Sino nakaramdam na ganun? Paulit-ulit na lang. Life is like a circular roller coaster. Alam mo yung roller coaster? Pataas, baba, ikot-ikot, pero hindi ka naman umaalis kasi ando ka lang eh. It's a closed circuit and you really do not go anywhere. Pero dito matindi. Doon sa pinapunta sila ng Panginoong Isus, sabi, punta kayo doon. But no progress was being made. There was no progress and they were laboring. Much more is they are feeling for their lives. Tandaan po natin, in God's divine assignments, earthly effort is not enough against the winds of the world. Naramdaman niyo na yun? Na pinagtulungan ka ng mundo. Pinakatawag siya, pinagsakluban ka ng langit at ng lupa. Ang tanong doon, ulang lang, impyerno, langit, pinagsakluban ako. Yung kahit anong laban mo, ang feeling mo ay cornered ka na. Para kang isang aso, isang puting na na-corner ng mga aso. Wala na, parang useless na lumaban sa buhay. Amen? Hindi ko sinabi na useless na, kaya mag-amen kayo na. Ibig sabihin ko, nangyayari talaga yun. That the winds and the waves are so much against you, no matter how you push it, no matter na anong pilit mong gawin na ayusin ang relasyon ninyo, hindi mo na maibalik, hindi mo na maayos-ayos. Pero alam mo, tanong mo, Lord, pero ikaw ang nagbigay na to eh. Ikaw ang nagbigay sa akin ng aking anak. Pero Lord, addict na. Anong gagawin ko? Ikaw ang nagbigay sa akin ng aking asawa, pero ang gulo-gulo na, hindi na namin maiayos. Ikaw nagbigay sa akin ng negosyo ng ministry na ito, pero Lord, ang gulo-gulo na, hindi ko na alam gagawin. Ikaw nagbigay sa amin ng aming bayan, pero Lord, ang gulo-gulo na, anong gagawin namin? And we try to do our best.
Nothing. Because the winds are against us. So, we get the help and assistance of others. Tulong ka, hingi ka dito, tulong ka ganyan, utang ka ganito, kuha ka ng connection dun sa congressman, dun sa senador, dun sa mayor, kuha ka dun sa mga businessman. But the assistance or help of others is even not enough against the winds and the waves. Hindi pa rin, kulang pa din. Nakautang na ako dun sa lahat ng inutangan ko. Wala pa din. May tinuturo sila pala. Because in times of crisis, we need the God of the wind and the waves. Yung nilalabanan natin na wind, nilalabanan natin na wave. Lapat ka dun sa wind, daan sa wave. Sabi niya, ngayon, darating pa nun, hindi mo na kaya labanan yung wind, yung wave. Ang kailangan na natin, yung sinusunod ng wind at sinusunod ng wave. The God of the wind and the wave. The manifestation of God Himself. Lord, kung hindi ka pakikilos, kung hindi ka mag-i-intervene sa anak ko, kung hindi ka mag-i-intervene sa bayan namin, kung hindi ka mag-i-intervene sa pamilya ko, kung hindi ka mag-i-intervene sa sitwasyon ko, sa kaso ko, kung hindi ka mag-i-intervene, Panginoon, sa needs ko, Lord, kahit sinong lapitan ko, kahit anong gawin ko, Panginoon, we need you. So, in many accounts of the Bible, we can see that in times of crisis, meron mga tinatawag na theophany. Sabihin po natin, theophany. Theophany. What does theophany means? Theophany means God, no? Phany means sighting or manifestation. Okay? So, a theophany is a visible manifestation to humankind of God. At makikita natin sa Bible yan. Kapag merong mga krisis na napakalaki at wala nang mapuntahan, nagkakaroon ng theophany. Ang isang ehemplo yan ay yung tatlong kaibigan ni Daniel. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Si Azariah, si Mishael, Azariah, Mishael, saka kalimutan ko yung pangalan ng isa. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego ang tinawag sa kanila. Tandaan niyo yung mga pangalan ko nila, ha? Lahat merong pangalan ng Diyos. Azariah. Yan, di ba? Mishael. God. Tapos yung, and pinalitan. Belshazzar. Yung mga pangalan ng pagan. Nebuchadnezzar. Yung mga pangalan nila. Tapos si Shadrach, Meshach, Abednego. So, sila, dala-dala nila yung tunay na identity, nakita doon sa gitna ng apoy. Ay, ba't mawala? Ano, wala? Kanina pa wala? Sorry, ha? Okay. Sorry, ha? Okay. Kaso hindi nakita yung slide, sayang. Maganda yung slide, eh. Okay, sige, tuloy ko. Naririnig po ako ng mga kasama natin sa Zoom? Hindi pa ho kayo, mga kapatid? Still there? Okay. Alright, okay. Sige, so, theophany, sabihin po natin theophany. It's a visible manifestation to humankind of God. Example, Shadrach, Meshach, and Abednego. Nakita doon sa fire, yung third man doon sa fourth man with the Son of God. Nakita mismo ng hari. Sabi niya, sandali. Di ba tatlo ilan may tinako natin? Tatlo po. Bakit apat ka nakikita ko at yung pang-apat parang mukhang anak ng Diyos? Ano ba? Another example. Another example is what? The burning bush of Moses. Another crisis. Tumatawag ang mga bayan ng Israel dahil yung bayan ng Israel sila ay alipin pa din.
So what happened? God showed himself to Moses, theophany, through a burning bush. What else? Ito. The pillar of cloud and a pillar of fire. Naalala po natin? Sa Exodus, another crisis. Pinakita ng Lord, a pillar of cloud and a pillar of fire. Yan. Kita po natin ito. So, during these difficult times, God manifests Himself. Yun yung theophany. Meron din tinatawag na Christophany. Ito naman yung Christ visibly manifesting Himself before His incarnation. Nagpapakita na ang Panginoong Hesus. So, in times of crisis, marami hong ginagawa. Ang Panginoon shows up. God shows up. At sinasabi niya, hoy, nandito ako. Marami ho sa atin at sa mga tao na hindi ho naniniwala sa Diyos, ang gusto ho nila, magpakita sa kanila ang Lord. Pag nakita nila si Lord, maniniwala sila na totoo ang Diyos. Sino ho sa inyo ang ganyan? Bakit? Paano mo nalaman na may Diyos? Parang naputol ata ito. Dali ho, ha? Punta na kasi. Wala. Ayaw ng kaaway, sinasabi natin. Ayan na. Saglit lang po, ha? Saglit lang po para... Nakabalik ka, Jay? Okay ko, this way. Bakit? Sabay-sabay. Pasensya na po. Oh. Kamarkada pa rin siya. Sige, labaw. Anong problema? Yung internet ho, nawala. Internet? Apo. Biniyaran na ba yun? Baka hindi pa kayo doon. Kaya... Gamit yung data ko dito. May problema talaga dito, internet, simula nung rally. Parang may jammer. Walan tayo ng internet dito madalas. Pasensya na po, ha? Sandali, ha? Let's see. Pagkatapos ng rally sa Luneta, maraming 28. Wala ng internet dito. Internet na nagluloko. Maski internet nyo. Nakakakuha pero wala. Kasi may jammer ang malaking yan. May jammer nila dito. Kala ko hindi nagbayad. Biniyaran na, wala pa rin. Okay. Nakabalik ka? Netflix. Okay, can you hear me now? Sa mga nasa Zoom po?
Naririnig niyo na po ba ako, mga kapatid? Okay na. Okay, so... Okay, so going back, no? So in times of great crisis, makikita po natin God manifests Himself physically. Theophany, no? Doon po sa mga kaibigan ni Daniel, he is the fourth man in the fire. Kay Moses, he is the burning bush. Yung pillar of cloud and pillar of fire, nagpakita po. And these are times of great crisis. And this is the same thing, makikita po natin, that when God, when His disciples, while He was praying, was going through this turbulent time doon sa sea, shortly before dawn, ibig sabihin around 3 o'clock to 6 o'clock, between 3 to 6 ng umaga, He went out to them. Puntahan ko na nga. So, pinuntahan ni Jesus, walking on the lake. Meron ng mga pilosopo na nagsasabi na, ay hindi talaga may mga studies na lumabas na mga skeptics. Hindi, si Jesus hindi talaga siya nag-walk doon sa water. Merong sandbar doon. Yung sandbar doon siya naglakad. Pero paano magkakaroon ng sandbar diba? Sumasagwan yung mga tao. So he was walking on the lake, and yung word na ginamit po na walking on the lake, sorry, na-share ba? Okay po, pero yung monitor po kasi. So hindi yun na. Anyway. So, the same word that was used in walking on the lake was the word walking doon sa taas ng tubig. Pero alam niyo po, this is actually a very important event because Jesus was fulfilling what was written in Job chapter 9 verse 8. Sabi ho ng iba, ang unang-una daw na isulat at nabasa ng mga ang pinakamatandang libro daw nila is yung Job. Book of Job. Job sa ating Job, sa Amerikano, Job. Ang sabi ko dito sa Job chapter 9 verse 8, He alone, meaning God, He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. Sabi dun sa book of Job. So, Jesus walking on the water actually is understood na Diyos lang ang naglalakad sa tubig. But more than that, ang sinabi po dito, He was not only walking on the water, but sabi that, He was about to pass by them. Gusto daw niyang unahan. Gusto niyang lagpasan. Ngayon, isipin mo, bakit lalagpasan? Nakita mo na nga, hirap na hirap yung mga tao. Hindi ba makita yung ano? Hindi makita. Nag-on po yung monitor. Okay. Pero nakikita naman po ng mga nandyan sa Zoom, no? Yung slides ko po, no? Kita po. Yung dito lang ang hindi nakakita. Okay. But remember, this is the same event na ginawa ng Panginoong Hesus sa Exodus chapter 33 verse 21. When God passed by Moses. Ang sinabi ko, and the Lord said, Behold, there is a place by me where you shall stand on the rock. And while my glory passes by, I will put you in a cleft of the rock, and I will cover you with my hand until I have passed by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Kita niyo po? So, doon ho sa tagpo ng theophany naman ni Moses, nung after po niyang lumapit sa Ama, dahil sumamba na nga sa Diyos-Diyosan ang Israel. Sabi niya, nag-plead siya sa Diyos, huwag niyo kaming iwanan. If your presence would not go with us, hindi ko kami aalis dito. So, sabi ng Diyos, sige, sasamahan kita, my presence will go with you.
Sabi niya, pero gusto kong makita ikaw. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako pwede makita dahil the moment na makita mo ako, ikaw ay mamamatay. Pero ganito na lang, pumunta ka doon sa likod ng bato, doon sa cleft, dadaan ako, tatakpan kita ng aking kamay, at makikita mo lang ang aking likuran. Pero ang aking muka ay hindi mo maaaring makita. Sabihin nga natin, hindi pwedeng makita si God. Hindi pwede makita. Hindi pwedeng makita si God kasi kamamatay daw natin. Pero, wala pa rin, ano Jay? Subalit dun sa tagpo na kung saan naglakad si Jesus dun sa tubig, He was walking on the water. He was doing something that only God can do. According to the book of Job. Amen? And He was, in a way, telling the disciples, the God whom Moses cannot see, ang Diyos na hindi pwedeng makita ni Moses, is now walking before you and is going to pass by you. But if Moses did not see God, because he cannot see God without dying, but you can now see my face. Amen? Dahil ang lahat-lahat at kalahatan ng Diyos ay sumasa kay Kristo Yeshua. Christ was the manifestation, is the manifestation of God, the full manifestation of God. And in Him, He carried with Him that call. He was introducing God to man. Pinapakilala niya ang Diyos sa tao para maramdaman, maranasan nila. Pero hindi nila kinakailangan maranasan si Jesus bilang tao lang. Kilala nila si Jesus na teacher. Pero kinakailangan lumakad ni Jesus sa tubig para reiterate sa kanila na hindi lang ako tao, hindi lang ako teacher. Diyos ako. Anong katunayan kanya? But when they saw Him walking on the lake, they thought He was a ghost. They cried out because they all saw Him and were terrified. Nung nakita daw nila na si Jesus naglalakad doon sa lake, akala daw nila nakakita sila ng multo. Natakot sila. Ilang beses ho sa atin na kumikilos na si Lord, mga kapatid ilang beses sa atin na kumikilos na si Lord sa buhay natin, pero akala natin multo pa rin. Kumikilos na si Lord sa buhay natin, pero tanggi tayo ng tanggi, kasi iniisip natin, nakikita natin lahat ng mga negatibong nangyari sa buhay natin. Akala natin multo, akala natin tao ang gumagawa, hello? Pero hindi natin, nakikita natin, kasi doon sa storya, na kapag meron daw mga kababalaghan sa dagat na nangyayari, meron daw demonyo o diablo doon sa kalagitnaan nila. So when they saw someone walking on the lake, they were terrified. Sinasabi, yan ang demonyo, yan ang diablo. But all along, it was Jesus who was actually there. It was God in flesh, God incarnate, who was actually there. Brothers and sisters, in the times of crisis, remember, Jesus does not only intercede for us, but He is there in the middle of the storm, manifesting Himself to us. Hindi mo maalalagan. Akala mo wala siya, pero nandun siya sa gitna. Hindi lang siya nandun sa barko na takot-takot, naglalakad sa tubig. At dun sa ibang version nga, pinakita pa si Peter walked on the water with Him. And when he saw the waves, natakot. And then, ayan na, nakikita niyo na. Okay. Immediately, He spoke to them. Kasi natakot sila, no? Patapos na ho tayo, no? Immediately, He spoke to them and said, "Take
Courage. Sabihin po natin, take courage. Take courage. It is I. Ano ho yung word na ginamit ni Jesus dun sa I na yun? Ego, emi. Yung same word na ginamit ng Diyos para ipakilala niya sa sarili niya kay Moses. I am. Ako ito. Sabi ni Jesus, hindi lang niya ginamit yung word na ako. Ako to si Jesus. Ako to sinabi niya, ako dito. Ang hari ng dagat. Ang hari ng hangin. Then he climbed into the boat with them, and the wind died down, and they were completely amazed. Kasi pinatigil ni Jesus yung ano eh. Sumunod sa kanya. Naglalakad siya sa tubig, defying science, sumusunod sa kanya pati ang bakit ho? Ibig sabihin, siya ang may likha, siya ang may power over everything. And now, why did Jesus do that? Ang sinabi daw doon, ang intention daw ni Jesus, lagpasan sila. Pero nung nakita nila nagsastruggle siya, sabi ni Jesus, lapitan ko na nga itong mga to. Bakit? For they had not understood about the loaves because their hearts were hardened. Ano yung loaves na yun? Siguro dala-dala pa nila yung mga sobrang banyera ng mga isda tsaka tinapay. Tama po ba? Yun ang sabi sa Bible eh. May 12 kain na sumobra. Siguro napakawak nila yun habang nandun sila sa dagat, no? Pero hindi nila naintindihan yung mensahe ng tinapay. Bakit? Ang mensahe ng tinapay, sino ba ang kayang magpadami ng tinapay out of nothing? Diyos lang. And they did not see that. Hello? They were not understanding that the message is, I am God. Ako ang Diyos. Ako ang may-ari ng lahat. Ako ang hari ng lahat. Bakit? Because their hearts were hardened. Amen. Kasi matigas ang puso nila. Ganun pala tayo. Kilala na natin si Lord, pero dahil sa katigasan ng puso natin, hindi pa rin natin matanggap na si Lord pa rin ang may kontrol ng lahat. Ito po, no? The lesson that each and every one of us needs to understand is this. Yeshua is God. Amen. Jesus is God. Siya po ang Diyos. Kapag tumatawag po tayo sa Kanya, sa Diyos po tayo tumatawag. At pag sinabi natin, nananalangin ako sa pangalan ni Yeshua, you are calling upon the name of God. And if you go in the name of Christ Yeshua, you are going in the name of God. And if Christ sets you, God is with you. Amen. Sabi mo ng John chapter 1 verse 14. Ito na po, tapos na po tayo. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son from the Father, full of grace and truth. And John, who is John the Baptist, testified concerning Him. And he cried out, saying, naputol, Jesus is God. Siya ho ang Diyos. Yun ang kinakailangan nilang maintindihan. That He commands the winds and the waves. That in the midst of the trials, He is God. Amen? In the midst of crisis, He is Lord. In the midst of lack, He is God. In the midst of crisis, He is God. Siya ho ang Diyos, hindi sila. Hindi yung nagjo-Diyos ang urit dito sa mundo. Hindi yung mga makapangyarihan, hindi yung maraming pera. Hindi din tayo. Hindi tayo. Siya ang Diyos. He is Lord. He is God. Sabihin nga natin, Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Diyos ka. Ikaw ang dakila. Kaya ngayong awit natin kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Bakit? Siya ang Diyos. Even if people do not recognize it, He is Lord. He is God. Even if you feel weak, sabihin mo, ikaw ang Diyos, ikaw ang hari, sa iyo ako mananampalataya. Kung kulang ang pera mo, ikaw ang Diyos. Kung di mo alam paano mo pag-aaralin mo, alam mo kasi kulang ang tuition, si Jesus ang Diyos. Siya ang may hawak ng puso ng lahat. Siya ang may hawak ng puso ng hari. Siya ang may hawak ng puso ng aking anak. Siya ang may hawak ng puso ng mga otoridad, ng lahat ng mga huwes. Siya ang may hawak ng puso ng mga tao na naninira sa akin. Siya ang may hawak ng lahat-lahat sa mundo. Siya ang may hawak ng buhay ko. Siya ang may hawak ng oras ko dito sa mundo. He owns everything. And He is God. The lesson that we need to understand, Jesus is God. At ang sinabi niya, hindi nila naintindihan yan dahil ang tigas ng puso nila. Hindi ko na lang muna ilagay dito. Pero ang sabi ko ng Hebrews, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Pag sinabi ng Diyos, you repent. Pag sinabi ng Lord, bitawan mo yan, you have to do it. Because hindi ka ang Diyos, siya ang Diyos. Pag narinig natin si Lord, maybe we are in a ship, in a boat right now. At yung boat na yan, si Lord rin nagpasakay sa iyo dyan. Tandaan mo, kasama mo siya, nandun siya sa gitna, nandun siya sa crisis, and He is God.